Sa Teams TV Alsuara at siyempre kasama rin ng Pinpoint, SK Times at kasama natin si publisher ng live camera, member ng PP Press Corps at kukuha tayo at nandito po sa harap natin at nakikita niyo sa video ang ating masigasig na incoming police major, si Police Captain Joel Librian bilang chief of police ng bayan ng Radyaboyan, lalawigan ng Maguindanao del Sur at siyempre katuwang yung kanyang masigasig na PD ng Maguindanao, Police Colonel Sultan Salman Salman. Okay. Sir, paano nyo na itong suspect na kung saan po ay dati po ay membro ng grupo ni Sulaiman o Turon or kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter itong suspect nito at siya rin ang isa sa sangkot sa pagkapatay ng ating mamagiting na pulis sa bayan ng Isulan, si if I'm not mistaken, itong panahon ng COVID na nangyari ito sa Esperanza, sa checkpoint doon sa poblasyon mismo sa kay Barangay Captain Gatchalian. Paano ito nangyari, sir? Paano nyo nasakuti? Ay ilang araw nyo ito o ilang buwan nyo tinatrabaho yung suspect niya? Actually, matagal na po siya monitor na nagtatago at ayon sa ating mga intelligence networks sa pamamagitan ng ICABAR at ating intelligence unit ng PNP ay siya ay monitor nagtatago sa mga Karampuwa sa barangay nila. At the same time, involved siya sa pagbibenta at pagdadala, pag-deliver ng illegal na droga sa kanilang mga possible na kliyente. So yun po, dahil nga sa ganun ang kanyang trabaho, yun ang ginamit natin para siya makuha sa labas. Nagkasa po tayo ng bypass operation and successfully po na-order natin siya sa lugar ng Barangay Sapakan, Radyaboyan. Pero alam ko medyo malaki-laki kayo, mahaba yung oras na inyong binuhos dito. At alam po natin sa dito po sa isla ng Mindanao, ang bayan po ng Radyaboyan at ito'y nasa liblib at alam natin na nandiyan yung mga loles, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter at iba't ibang grupo. Ito bang suspect na ito, sir? Paano nyo nakuha na talagang ginastusan nyo ba ito na malaki at siyempre nakuha rin yung Sultan Kudarat, lalawigan ng Sultan Kudarat. Isa ito sa wanted sa kanila, most wanted. Actually, wala naman po ito involved na malaking na kailangang gastusan. Talagang marami lang din po nagbibigay ng information sa ating mga intelligence unit ng PNP. Dahil nga itong tao na ito ay alam talaga nila na maraming nagawang krimen sa in the past ito sa area ng Isulan at Esperanza. Lalong-lalo po yung sa carnapping niya, involvement sa murder at proceeded murder yung mga nagawa na pagkakasala. Natutuwa rin ba kayo, sir, na isa kayo sa magiting na pulis at si Pulis Paklibar ay isa rin sa magiting na pulis ay naging nagsilbi noon during of COVID at pinatay nitong suspect ngayon na inyo pong nasa wata at nakuha nyo. Ano ang nasa loob nyo na parang nakaganti kayo sa inyong kabaro bilang tungkulin at sa inyong trabaho? Wala po, siyempre, bilang kabaro natin, nagkaroon tayo ng relief maganda sa pakiramdam natin na kahit paano yung suspect sa pagpatay sa ating kabaro ay kahit paano ay nakuha natin at bigyan natin ng hustisya. Although namatay yung tao, pero hindi po natin ikinatutuwa na gano'n na nangyari. Kaya nga po sana, kung maaari kung tayo may pagkakasala sa batas, sumuko na lang tayo para hindi sana humantong sa gano'ng pangyayari. Dahil kami po bilang kapulisan, hindi naman po natin kinatutuwa yung nahumantong sa gano'ng paggawa ng buhay. Kaya dahil kahit paano, ang isang tao, kahit may pagkakasala sa batas, may karapatan pa rin sana siyang ipagtanggol yung kanyang sarili. Pero dahil nga siya lumaban, wala po tayong magawa kundi depende sa sarili natin at gawin ang nararapat. Sir, doon po sa inyong, isa po sa inyong tauhan at kung saan po ay dinala kagad sa malapit sa pagamutan dito sa area ng Region 12. At kamusta po ang kanilang kalagayan at alam ko po at narinig namin na pinuri rin kayo ni Pulis
Police Colonel Sultan Sapan. at bilang PD ng Maguindanao, sir. Sa ngayon po, yung ating tropang sulutan ay maayos naman na po ang kanyang kondisyon. So, kaya dito siya mag-undergo ng mga test kasi baka po yung mga vital parts pa na medyo kailangan natin mag-undergo ng operation. Sir, regarding po sa bypass operation, ano pong mga na-recover ninyo mga ebidensya? Ayun pa, unang-una po, nakarecover natin yung illegal drugs na dala niya, shampoo, saka yung gamit niyang firearms po. Tsaka yung mga personal belongings. Paano yan nasakuti itong taong itong wanted, most wanted person na sir? Ayun po, yung dahil nga sa involved siya sa illegal na droga, ang ginawa natin, gumamit tayo ng kanyang isang asset natin na pwedeng makapag-inganyo sa kanya na Yes. ito ay may mga bayad ka sa labas, gano'n. Kasi may mga previous transaction na kaming ginawa para makuha na yung tiwala. So successfully nakuha natin siya for this time. May pamilya na ba ito sir, yung suspect? Meron po sa pagkakala. Ito ba'y ultimong residente po ng bayan ng Radyaboyan, sir? Hindi po, siya po ay ayon sa amin akong ID at saka mga nakalap natin informasyon ay siya yung nag-arapuha. Sa pato ng Sultan Inner Severus. portion, inner portion po siya sa lupang barangay ng Sultan sa Baromis Municipality. Ilang taon na po ito, sir, para malaman ng ating tagapakinig at may iba pang makarinig dito sa internet natin. 29 years old po. At siyempre baka may mga mensahe pa kayo, sir, at doon sa mga kasamaan, kasi alam po natin na may mga kasamaan ito, itong membro ng Jamaah Islamiyah, kung saan po yung malaking grupo ito, itong Jamaah Islamiyah, dahil isa po ito sa, kung ipay not mistaken, at nagsugod, kasama rin ito sumugod doon sa bayan ng Douglas noon, nung pagkakaroon ng pagpasok nila ni Sulaiman Turun, grupo ng Bansang Islamic Freedom Fighter. Baka may mga mensahe pa kayo, sir, na ang bayan ng Sultan sa ay Radyaboyan bilang kayong chief of police ay pwede kayo nilalapitan upang magbalik loob at huwag silang magmamatigas dahil nakala po ang inyong mga tauhan upang tugisin ang lahat ng gumagawa ng organized crimes. Bilang chief of police po ng OIC, chief of police po ng Radyaboyan, siyempre wala tayong nangan kundi kapayapaan at kaayusan. Dahil kung walang kapayapaan at kaayusan, wala akong kaunlaran ng isang bayan. So mahalaga po ang partisipasyon ng bawat mamamayan ng particularly sa Radyaboyan. Kaya ako nagpapasalamat sa operasyon at malasakit ng bawat mamamayan ng Radyaboyan. Siyempre sa pangunguna ng ating buting mayoran, Honorable Mayor Baymarawang Patuan Bastura, sa kanyang napaka-supportive na initiatives when it comes to campaign against wanted person, illegal drugs, at to the maintenance of peace and order. So, Nagagawa niyong lahat. yes po, hindi po namin kakayanin ang mga ganitong bagay kung wala po ang tulong ng mamayan at siyempre ang local chief executive natin at local government ng Radyaboyan. Maraming